po'y magsimula na sa ating pong short devotion for tonight. Yung ating pong binasa, for the grace of God that brings salvation hath appeared to all men, nais po nating mag-aral ng salita ng Panginoon for the whole month of May, pagdating sa rooted in faith and growing in grace. Dahil ito po yung napili na ipag-pray team ng ating pong mga hosts. So yun po yung ating host this coming team this coming anniversary, rooted in faith, growing in grace, celebrating our first anniversary together. So pag-pray natin yan, at maganda yung verse na kanilang pinag-pray. It talks about rooted, it talks about the foundation of the faith that we had, at yung grace ng Panginoon, at yung thanksgiving na makikita natin na dapat nating ibigay sa ating Panginoon. So for the past 8 years, turning 9 years, we've been blessed by the Lord for having such a wonderful ministry. By the way, si Pastor, Pastor, yung last week, Pastor Roy, Lesiges, siya po yung nag-message personally at gusto niyang magpasalamat sa church. Siguro dahil nga bago pa lamang siya sa kanyang deputation at gusto niyang ipahatid yung kanyang pasasalamat sa bawat isa sa atin. So na-overwhelm siya doon sa pag-aasikaso and yung na siya po ay nakasama natin sa ating pong pananambahan. Okay, so ito po yung kanyang sinabi. Let me read you that. At ako po na-bless din sa kanyang sinabi. Roy, sabi niya dito, good afternoon po, Pastor Resti. Kamusta po? Pastor, just want to say thank you so much for allowing us to be in your church. And we are so blessed beyond measure. Thank you for the privilege to share God's word in your church. And also thank you for your generous love gift. Nakakataba po ng puso ang inyong pagmamahal sa gawain ng Diyos. Praying for our partnership for Indonesia. May God continuously bless you and your family in the church again. Thank you so much. It's really a great blessing to us missionaries to know that there are pastors, churches who love missions and missionaries, a favor from the Lord. Okay? Yun po yung isa sa mga testimony that our church is becoming a blessing to newly missionaries as well. Bago lang po siyang misyonaryo. Kaya talaga namang pinagpapasalamatan niya sa Panginoon niya. Alright, so please pray for that. Yung ating pong buong May, magpo-focus po tayo sa rooted in faith and growing by grace. At nakita po natin yan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya please pray for the activities kasi sa buong May, tatlo yung sabihin na nating mga activities that we are going to have. Meron tayong Mother's Day, meron tayong Corpus Banquet. So pag-pray niyo po yung Corpus Banquet kasi ang goal natin dito makasama natin yung mga hindi na natin nakakasama. It's because of their schedule. Isa nakaka-attend ng church, most likely yung ating mga couples. So prayer natin, makasama sila for that May 17 Corpus Banquet. At hindi lang yun, kung meron tayong mga kaibigan, kagaya dun sa family nila, Brother Ian sa Punsalan, dun sa Satwa, ay pinagpipray natin ma-invite yung mga kapatid ni Ian. Kasi may mga asawa yon at kasama-kasama nila sa Satwa. So, kung hindi naman sila Sunday maka-attend ng pananambahan, yung Friday man lang ba na makasama sila doon. Kasi andito naman silang mag-aasawa. And nakausap ko na rin po for confirmation yung ating pong speaker. Yung dalawa pong speaker na ating pinagpipray. Yung una, hindi po pwede kasi nasa Pilipinas pa. Yung kapitbahay natin dyan. Pero yung pangalawa, pumayag po siya at siya po ay nagpapasalamat na siya po ay naimbitahan natin. At masayang-masaya siya at excited. At gusto niyang isend ko pati yung team or pati yung damit na susuotin. Kaya this coming Sunday, mag-a-announce po yung ating singles kasi sila po yung naka-assign, yung ating young professionals para sa paghahanda ng Couples Banquet. So, ito po ay ating pong ginagawa sa church for our couples bago mag-anniversary. Kasi we do believe the strength of this church is coming from the couples in our families. Kaya kailangan po nating palakasin pa ng todo yan. At pag-pray natin na yung iba makasama na yun, lalong-lalo na yung hindi na natin nakakasama every Sunday. Alright, so we are going to talk about the grace of God. Kaya yung binasa natin yung sa
Titus chapter 2 verse 11, makita natin yan that the grace of God is available for all. Diba? Sabi dyan, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. So yung grace po ng Panginoon, it doesn't matter kung ano po yung katayuan ng bawat isa sa atin. Isa lang po ang qualification para tayo po ay merong pumasok doon sa category na tayo ay deserve na makatanggap sa biyaya ng Panginoon. And that qualification is we are or you are a sinner. Ang isang taong makasalanan, automatic yun. Qualified tayo sa biyaya ng ating Panginoon. And what is grace? Alam po natin ang ibig sabihin yan. Pag sinabi po natin grace, sabi ng isang pastor, ito daw po ay God's resources at Christ's expense. Yun po yung ibig sabihin ng acronym na grace. God's resources at Christ's expense. O ibig sabihin, nagkaroon ng pabor sa atin ng Panginoon, ang Father, God the Father, through the Lord Jesus Christ. Kung hindi tayo naligtas, it's a big no, and it's impossible for us to be a recipient of that grace. Kasi ang grace, mula lamang yan sa Diyos Ama tungo sa ating Panginoong Kristo. Kapag isang tao ay hindi naligtas, imposible po niyang masumpungan ng biyaya ng ating Panginoon. So ano po yung na-enjoy ng mga unbelievers? That's overall blessing. That's overall provision. So we are equally sharing sunlight, we are equally sharing the nature, we are equally sharing the air that we breathe. Yun po yung provision ng ating Panginoon in totality, whether you are saved or unsaved. Pero yung grace ng ating Panginoon, it is only be given to those who will accept and believe in His name. Kaya ito po'y para lamang doon sa mga makasalanan na tatanggap sa ating Panginoon. Pero kung hindi man siya tumanggap, mabiyaya pa rin ng Panginoon for giving them chances, na makakilala din sila sa ating Panginoon later on. So, alam na po natin yung kahulugan na ibig sabihin ng grace pagdating po sa ating pamumuhay. And we know how important is the grace in our spiritual and Christian walk here on earth. Kung walang biyaya ng ating Panginoon, may mga bagay po na makakasira sa ating pong buhay at sa ating pong pananampalataya at sa ating patotoo. And even our families without the grace of God. And we often talk about God's grace, kung ano yung nagagawa ng biyaya ng Panginoon sa ating buhay. So dahil nga yung richness, yung resources ng Panginoon na handa niyang ibigay para sa atin, it's because of the Lord Jesus Christ who died for us and we accepted the Lord Jesus Christ in our life. So pag yung pinag-usapan po nating resources, ibig sabihin lang yan, we are undeserved. Okay? We are not deserving to get that kind of favor coming from the Lord. So ito po yung merit na binibigay ng Panginoon sa mga tao na naging possible lang, it is because of our relationship to the Lord. Kung wala ang ating Panginoon, kung wala ang ating pong pag-ibig ng Panginoon sa ating buhay, we are not worthy to be a recipient of this grace. Wala po tayong karapatan na tanggapin ito. But just because God is so merciful and loving to us, at iyan ay pinangako niya sa lahat ng tatanggap sa Kanya, kaya po nananagana ang biyaya. Okay? So, tandaan po natin, ang biyaya or ang grace, hindi po tayo deserve dyan. Wala po tayong, kumbaga, hindi tayo worthy to get that. Kahit anong gawin nating pagpapakabuti dito sa lupa. Kaya magpasalamat na lang tayo sa biyaya ng ating Panginoon. So, what grace does for us? And we understood truly that this grace is so abundant. Amen? Do you agree that grace is abundant in our life? It is abundant, it is abounding, at talagang na-enjoy po natin yan. And we talk about our ministry in the church, our ministry as a father in a family, as a wife in the family. Yung kabuuan na ginagalawan ng grace na to, not only in the church. Alam natin na how great the church that we have, it is because of the grace. Alam din natin that how surviving or thriving the family that we have, it is because of grace of the Lord. Again. Alright? Kaya alam po natin yan. You could just imagine na i-prevent ng Panginoon yung grace na yan na mag-work sa ating mga buhay. Ano kayang mangyayari sa atin? Kaya nga, since the grace of God is available for us through the Lord Jesus Christ, maging paalala sa atin tonight that we are not going to abuse that grace nor hinder the grace or block that grace
to overflow in our life, in our families, in our personal life, or even in the church. Meron bang posibilidad, brother, na maihinder yung biyaya ng ating Panginoon sa ating buhay? Pwede. Pwedeng mangyari. Although that grace is abounding in our life and it's so abundant, pero may mga blockage, may mga hindrances para nang sa ganun hindi siya makapag-flow sa ating buhay. At yan po dapat yung binabantayan natin because we know how powerful and how we are privileged to have this kind of grace in our life. Sabi nga, di ba, kung wala ang biyaya ng Panginoon, baka hindi na buo ang aming pamilya. Totoo yun. I do agree with that. Kung wala sa biyaya ng Panginoon, wala na sanang ministry, na-dissolve na sana ang church. Kung wala ang biyaya ng Panginoon, baka magkaaway na kaming magkapatid. So we know how the Lord is working through that grace. Kaya maintindihan natin tonight, ano pa yung apat ng mga hindrances in order for the Lord work through grace in our life. Ano po ba yung nakakahadlang sa biyaya na yan para hindi po natin kumbaga ma-enjoy and then not only to enjoy but to sustain us. Ano? Kasi kung minsan may mga pagkakataon sa ating buhay that we are not enjoying the situation, but the grace of God is sustaining us to continue in the will of God. So kahit masakit minsan yung ating present situation, it is because of so much challenges in life, but because of grace that is abounding in our life, nakakapag-stay pa rin tayo sa ministry. No? Nakakapag-stay pa rin tayo sa ating pamilya. We are still prayerfully and hoping na magbabago yung ating mahal sa buhay, kung yun man yung ating prayer. Kaya tingnan po natin tonight. Scriptures tells us that we can hinder the work of grace. Kita nyo ha? Tayo ang makakapaghinder sa biyaya ng Panginoon na managana sa ating buhay. Hindi ang Diyos. Kasi we know that it is overflowing. Hindi po ito natatapos sa kanyang parte. So tayo rin po yung magiging dahilan para ito mahinder. Parang ang dating is para masaraduhan yung biyaya o yung pintuan ng biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Kung po pwedeng masaraduhan yung pintuan ng blessing sa ating buhay, the same thing, we could be also the reason to close that door of blessing or grace in our life. So number 1, nakita natin yan sa Galatians chapter 5 verse 16. Ano sabi po doon? This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Ano po yung isang hindrance? Kailangan natin to as we go on to our anniversary. Ano? Mapaalalahanan tayo for quite some times na magkakasama tayo sa Panginoon through the years, 9 years. Pero alam ng bawat isa sa atin. Okay? I will agree with this. And even Brother Nimrod will agree with this. Sister Karen will agree with this. Tin, Sir Jim, mag-a-agree ang bawat isa sa atin. The number 1 hindrance sa biyaya ng Panginoon na mag-flow sa ating buhay ay yung walking in the flesh. Yung paglakad sa ating sariling laman. Kaya nga sabi ng Bible, they say, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. If we are walking in the Spirit, we will not be able to fulfill the lust of the flesh. So ito lamang po yung antidote. Hindi po natin po pwedeng solusyonan ang paglakad natin sa laman ng iba't ibang mga bagay na remedies. No? Hindi natin pwedeng solusyonan sa pamamagitan ng pagpapahinga, ng pagtulog, ng pagiging busy. Well, in fact, kahit ikaw ay busy at kahit ikaw ay nasa relaxation stage, di ba, Sister Tin? Laman pa rin yan eh. Flesh pa rin ang nananagana sa atin. Kaya it doesn't matter kung ikaw may nagre-relax or ikaw may nasa trabaho na very stressful sa iyong buhay. But if you are going to allow the Holy Spirit will work in you, sabi nga sa Bible study natin pinag-aaralan sa discipleship, it is not about the feeling of the Holy Spirit in you. When the time that you accepted the Lord Jesus Christ in your heart as your personal Savior, the whole principle or the whole person of the Holy Spirit is in you, is in us. Hindi yan hinati ng Panginoon na binigay. Nung tinanggap mo siya, Brother Manuel, buong Holy Spirit napunta sa iyo yan. So ano yung feeling ng Holy Spirit? It is not the Holy Spirit will fill us, but it is the Holy Spirit will be the one to rule our life.
in so much the more the Holy Spirit will be the one, the commanding force in our life. You know? Hindi siya yung magpupulfill, kundi siya yung mas mangunguna. How much more the Holy Spirit will command or will lead our life. Yun pong ibig sabihin ng fulfilling doon. Kasi kung hindi po siya, or ang flesh po ang siyang mangunguna sa ating mga sarili, kahit gawin niyang paglilid, hindi po mangyayari yan. So, come to think of it, when we began our Christian life, way back, siguro mga ilang taon ka nang saved ngayon, 5 years ago, 2 years ago, si Brother Randy, wala pang 1 taon to no? Sabihin na natin, 6 months ago, 4 months ago, hindi ko alam si Randy, when was the first time na umattend po kayo ng pananambahan? January pa? January. So wala pang 5 buwan. Magli-5 buwan pa lang. So maintindihan natin during that time. So it doesn't matter kung ano yung kalagayan natin ngayon. Pero lahat po tayo, merong mga ganitong experiences when we had this personal encounter with the Lord Jesus Christ. When we experience the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. When we have that a new life in our life. We begin our Christian life humbly seeking God. Diba? Nandun yung ating status during that time. Talagang humble ng ating spirit. We really want to pray. We really want to listen to the Word of God. At yung mga tao sa church, nung bago ka pa lang, gusto mo laging may kumakausap sa'yo about the Word of God. Diba? Hindi mo napapansin yung mga suot nilang damit during that time. It doesn't matter kung may pagkain ba sa church o wala. It doesn't matter kung sino ba yung nakatabi mo, kung pinansin ka ba o hindi. Ang ating purpose or ang ating focus during the time, our early years ng ating pong pagkakilala sa ating Panginoon, we are just focused unto the Lord. Ano ba yung matututunan ko sa Panginoon? Amen? At yung puso mo talagang very humble in seeking God during that time. Kasi alam mo na ikaw ay makasalanan at wala kang tama. Diba? Yung iba sa atin sa biyaya ng Panginoon lang, pero kung tutuusin lang, wala na tayong karapatan pang mag-exist sa mundong ito. It's because of so much trouble that happened in the past. Marami kang mga taong nag-take advantage ka, marami mga taong pinasamaan loob, even yung mga magulong mo, they were offended because of your life before. Kaya talagang you were humbly seeking God during the time you were starting your Christian ministry or Christian life. And then not only that, when we begin ministering, surrender your life to the Lord during that time, nag-forward ka sa ministry, we were hungry for the power of the Holy Spirit. Kasi alam mo, without the power of the Holy Spirit serving the Lord in that ministry, you'll not be able to serve longer or to stay in the service of the King. Kasi nga, yung Holy Spirit ang magbibigay sa'yo ng encouragement and fuel to go on and to continue. Yan po yung ating naranasan during that time. Sabi nga, napakainit natin. Keep on the firing line, yung ating laging gustong kinakanta. At pansinin mo yung pagkanta mo ngayon, compare mo sa pagkanta nung bago ka lang saved. Ibang-iba na, di ba? Unang kang kumanta nung bago ka pa lang saved, napakalakas ng boses mo. Excited ka kahit wala ka sa tono. Alala ko yung keep on the firing line. Talaga naman, hindi natin kinakanta dito yun, Brad. Search mo nga, wala sa hymnal yan Keep on the firing line, no? Ganyan ang pakiramdam ng mga bagong nakakakilala sa ating Panginoon and serving the Lord in the ministry. We want to keep on the firing line through the power of the Holy Spirit. But over the time, okay, through the years, habang patuloy, kaya sinasabi ko kay Brother Randy, pag ang prayer ko sa iyo, magpatuloy ka. Alam ko, darating sa buhay mo na ikaw ay manghihina, diba? Ikaw marahil ay mapapaso or ma-offend, pero tuloy lang tayo. Kasi ang tagal na natin sa ministry. At nakita ko na yung iba't ibang mga Kristiyano kung paano hinarap yung mga pagsubok sa pamumuhay as a Christian. Ano po? Kasi over the time, we tend to become self-sufficient. Kung minsan nawawala na yung humility sa ating puso. At napapalitan na ng self-sufficiency. Lalong-lalo na kapag nakita na natin that the hands of God is really working in our life. Nabigyan ka ng trabaho, nakatapos ka ng pag-aaral, yung sahod mo dati, ganito lang, tapos lumaki na, we become self-sufficient. And then, yung time ng intensity mo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, that same intensity, it became lesser and lesser. Okay? And instead of seeking
for the need of God, it becomes lesser. Seeking now for the need of yourself. Napapalitan na. Yung need of God, nagiging need of self na ngayon. So then we began to allow little sins of the flesh to linger in our life. No? Kumbaga, dati ang binabantayan natin yung mga kasalanan na hindi tayo magpo-fall, kasalanan ng addiction, kasalanan ng sa wrong relationship. Pero as we go on in our Christian life, yung mga little sins medyo napapagaan na. And we are trying to accept that. And we are trying to get that one, at hindi natin namamalayan, yun na yung unti-unti, nagpa-pile up sa ating buhay, and then, para mag-rule sa ating Christian life. We began to allow the little sins of the flesh to linger. Kaya nga, it is possible to do even the work of the ministry in the flesh. Kaya minsan, kahit nasa ministry ka, hindi ka nga umaalis, hindi ka nga nagko-quit sa iyong ginagawa sa ating Panginoon, but we still have this possibility that we are living our life or walking our Christian life according to our flesh. Okay? Posible pa rin yun. Kasi nga, alam naman natin, we can fake it. No? We can fake it. We can show to the people that we are faithful. We can fake it. But in front of the Lord, we cannot. Kaya nga, yung dating gana, yung dating on fire sa ministry, babawasan. At nagkakaroon na ng boredom. Nagkakaroon na ng pag-slow down sa Christian life. It is because we are still working in the ministry according to our flesh. At yung God's grace na inaasahan natin na makapag-fuel sa ating paglilingkuran sa ating Panginoon, it will become more slowly turning against us. So ito po yun, mga kapatid, walking in the flesh. So I just want to pray for us, including myself, for you, as we go on to our family life, habang lumalaki yung ating mga anak, lagi po natin itong isipin. Huwag po tayong magpatalo sa ating laman. We would like to destroy that. We would like to kill that every day. We would like to die on that because the Lord wants us to live on our spirit. Mas alam natin, mas alam ng Panginoon what's the best for us. At dahil alam ng Panginoon yan, He really wants to impose that to us, to remind us the importance of walking in the Spirit of God. Ano pong sabi ng James chapter 4 verse 6? But He giveth more grace, wherefore He said, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. So we are not becoming perfect in this life, but it is a possibility as well, again, to work in the ministry according in our flesh, but at the end, tayo rin po yung talo. Tayo rin po yung mapapagod, at baka tayo rin po yung ma-offend. Because in the ministry, it is not about working in the flesh. It is not about working according to your talent or according to your intelligence. In the ministry or in serving God, it is working according to the Spirit. Okay? So laging ganun. Ang buhay na may pagpapasakop sa ating Panginoon. So in order for us not to hinder the working of grace in our life, let's walk in the Spirit, not in the flesh. Kaya sa buhay mag-aasawa, kaya nga 'di ba, kapag nag-aaway ang mga mag-asawa sa family, dahil nga we tend to forget the working of the Holy Spirit in our marriage. You know? Kapag nag-walk na tayo at kapag yung flesh na yung nanguna sa ating pag-aasawa, andyan na yung inisan, andyan na yung awayan, andyan na yung sama ng loob, at kung minsan, nagkakaroon ng unforgiving spirit. So, we don't need that in our family and also in our church. So, number 2, not only walking in the flesh, number 2, hindrance for the work of grace in our life, ay makikita natin yan sa Hebrews chapter 3, verses 12 to 13. Okay? Anong sabi ng Hebrews chapter 3, verse 12 to 13? Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, in departing from the living God, but exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. So number 2, hindrance, para po yung biyaya ng Panginoon ay mag-flow,
dapat po iwasan po natin yung number 2, which is yung unbelief. Okay? So may possibility po ba na kahit tayo po ay merong belief and we put our trust to the Lord Jesus Christ, may possibility po ba na meron pa rin pong unbelief sa ating puso while we are serving the Lord? Posible. Ano? Kumbaga, kasi kung ikukumpara natin yung early ministry o yung bago pa lang na tayong nag-asawa, nagpakasal, at if we're going to compare that in our present situation, early ministry, early church, nakakapagsimula pa lang, we don't have problem in looking to God. Okay? In our faith. Talagang madali lang nating ma-set yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Alam niyo kung bakit? Wala pa kasing nangyayari. Wala pang nai-establish. Okay? So, ibig sabihin nun, Brother Manuel, wala tayong talo, ika nga, di ba? Mag-work man yun o hindi, it doesn't matter. Kasi wala pa naman tayong investment eh. Okay? So, ganun din sa ating family. Bago pa lang tayong magpa-family, we don't have this experience in having a child and everything in our family. So, it doesn't matter. Mag-work man yung ating pagsisimula, mahirapan man tayo, it doesn't matter. Kasi nga, nagsisimula pa lang eh. At excited tayong gawin yun kasi alam natin na masarap ito, masaya ito, at tayo po, ginagawa natin yung kalooban ng ating Panginoon. The same thing in the ministry. Wala pa tayong nakikitang result. Wala pang first, second anniversary. Wala pang mga activities. Wala pang mga programa. Excited tayo lahat. Hindi natin alam kung ano yung kalalabasan nito. Basta ang ginawa lang natin, nagtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Sabi nga, wala namang mawawala sa atin. We just tried. We gave our best to the Lord. Because everything we ever hope to do is obviously out of our reach. Hindi pa natin nakikita yan eh. Pero the same thing, yung point number 1 natin, nung nagsimulang pakitaan tayo ng Panginoon, ng resulta ng ating pananampalataya, dito na nagsimula. When God begins to bless our effort, in the church, in the family, at yung ating mga goals ay nare-reach natin, ano? At may mga answered prayer tayo, and then we become comfortable in our faith. Doon na natin medyo nag-slow down yung ating pananampalataya. And then we quit believing that God is able. Okay? Kita niyo po yung difference? Kasi nakita na natin yung resulta. Kaya na, di ba, ang isang simbahan na habang tumatagal na nag-i-exist, no? Ang tendency, magsawa. Ang tendency, magkaroon ng boredom. Ang tendency, parang paulit-ulit na lang. Ano? Na hindi na mag-aim ng mga iba pang mga journey nila para sa ating Panginoon. Kasi nga, nakontento na lang doon sa resulta binigay ng ating Panginoon in the past. So when we begin, that the Lord bless our effort, we see those early goals that has been reached, and we become comfortable without faith. Kaya nga, kikita natin yung kaibahan, mga kapatid. Hindi dahil sa binigay na ito sa atin ng Panginoon, magkukwit na tayo sa mga hinaharap pa sa darating pa sa ating buhay. Kung minsan, tinitingnan natin na negatibo yung gagawin ng Panginoon sa mga susunod pa. Alright? So, kung minsan sa ating mga asawa or sa ating family, dahil may mga matagal na mga hindi nababago, we quit believing God can change our wife or our husband. You know? Kasi nga, hindi na nangyari in the past. Or kung nangyari naman, baka hindi na mangyari pa uli. At ang resulta ng unbelief, mga kapatid, it will harden our hearts. It is making us unable to receive that grace that God is giving unto us. Kasi huminto na tayong maniwala. Huminto na tayong magtiwala. Lalong-lalo na kapag tayo po ay nasaktan in the past. Ito yung resulta minsan ng unbelief eh. Ayaw na nating mag-effort kung minsan kasi tayo ay produkto ng
na broken-hearted tayo during the past. At nag-effort tayo pero wala rin namang nangyari. So the same thing, binigyan tayo ng sagot ng ating Panginoon sa ating effort, but we became comfortable. And then we quit on believing that God can give us another blessings that we can actually appreciate His working in the church. May mga projects na pwede pa rin namang maabot. Okay? Because God is able. May ibang mga simbahan, hindi na nagpapatuloy. So ito po lang po yung prayer ko kung bakit may mga simbahan naman na nagawa nila, pero bakit ang simbahan natin, hindi natin pwedeng magawa. Kaya I challenge you na instead of looking at those churches na nakontento na lang sa ganito, nakontento na lang sa very minimal na sinusuporta ang missionary, ay yung iba pa nga, never talaga nag-i-involve sa commitment ng mission. At yung iba naman, maganda yung sinimulan sa kanilang faith promise and then later on, unti-unting nawala hanggang sa nawala na yung mission program ng church. I pray in this church that that will not happen. And I pray to this church that the Lord will give us every year a change of vision when it comes to the one that we are doing it every year. When it comes to we are doing it every year na magkaroon na ito ng pagbabago sa ating buhay. Na hindi na lang tayo maging comfortable, hindi tayo maging idle sa mga accomplishments na pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. At naway hindi magiging nakakasawa yung resulta ng ating ginagawa every year. You know? Diyan kasi papasok yung unbelief. To some members, niisip nila na hindi na magpatuloy sa ministry, and then they quit attending the church kasi parang ang dating is nagsasawa na sila, wala na silang nakikitang bago. Alright? So, my prayer in this church, that will not happen. At alam ko na ang Panginoon ay patuloy na kumikilos sa gawain dito at nagiging blessing sa ibang mga tao, most especially sa ating mga missionaries. Kaya, we don't quit believing that God can change us. We don't quit believing that God can put another person or new members, adding new members in the church that He will be able to work for. That He can change through our life. Ano? Yun po yung gusto nating maintindihan yan. And always remember that unbelief hardens our hearts, making us unable to receive the grace God desires to give. Okay? So yun po yun. Ano? Kasi I pray, ito yung mga normal na burden ng mga tumatagal ng mga simbahan. Na dahil, alam ko na yan, nangyari na yan sa amin in the past. Parehas lang naman, iniiba-iba lang naman, pero ganun lang din naman. Wala nang improvement. Kaya nga, di ba, patuloy tayong nag-assign, nagbibigay tayo ng opportunity sa iba to lead, to handle this program. Parang sa ganun, merong iba naman na ating makikita every program that we have. Pero the same thing, we don't compromise yung belief or yung doctrines na meron tayo as a Bible-believing church. Kaya gusto nating maintindihan yan na wala po sanang mangyari yung unbelief na hindi na pagbibigay sa atin ng pagtitiwala ang ating Panginoon in the near future. No? And hindi naman ako nag-iisip ng iba, pero I know that you are still putting your belief na makakalipat tayo ng bahay panambahan. Ano? Na hindi kayo nagsasawang manalangin na hindi nyo iisipin, ay, hindi yata kami makakakuha ng ibang lugar kasi mahal na ngayon. Ano? So, let's think about that. Ipag-pray natin na walang imposible sa ating Panginoon na makakalipat tayo. Okay? Wag mangyari yung unbelief na yan sa ating puso na hindi, dito na lang kami. Okay lang yung masikip para makatipid. Actually, pumapasok yan sa isip ko eh. Dito na lang tayo kasi para makatipid. Pero hindi. Kung yung unbelief na yan, ay hindi yan sa Diyos. Kaya magpatuloy lang po tayo na umasa sa magagawa ng Panginoon sa atin. Amen? Darating yung panahon na hindi naman tayo magkakarpet. Kasi pag ako nagwawalis, inisip ko, darating ang panahon, puro mancha na yan at hindi na natin matatanggal yan. Kailangan tayong lumipat talaga. At ang iniisip ko naman, maiba, na yung lilipatan natin, hindi naman carpet lahat para madaling linisin. Siguro yung carpet stage lang. Pero dyan, semento para madaling linisin.
Yun naman yung iniisip ko doon, mga kapatid. At hindi ako nawawalan ng pag-asa at ng paniniwala na makakalipat tayo. Amen? Yan. Kailangan lang minsan ng sakripisyo. Pero it will work because the grace is sufficient. And then thirdly, ano po yung sinabi dito sa Ephesians chapter 4 verses 29-30? Pangatlong hindrance. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. Meron pong dalawang words na ating pong makukuha dito, na isa sa pang makakapaghinder ay yung corrupt communication. Alam natin na ito po'y balakid, hindi lang po sa church, kundi sa pagsasama, kundi sa pagkakaibigan, kundi sa trabaho. Napaka-importante ng bagay na ito. At very critical, it seems it's insignificant, pero very critical sa ating pong buhay pag-aasawa, sa mag-boyfriend and mag-girlfriend, sa magkakaibigan, sa employer at saka sa employee, na magkaroon ng tinatawag na good communication. It's very critical. Parang sa tingin natin, ay hindi, ano lang naman yan eh, words lang naman yan eh. Pwede namang baguhin, no? Pwede naman ako mag-sorry. Okay? Pero alam nyo ba na kahit minsan nagsusorry tayo, words can leave marks. Napansin nyo yun? Amen. Words can leave marks kahit mag-sorry tayo. At lalong-lalo na yung kapag yung ating kausap unbeliever. No? Kapag hindi sa church, parang minsan nakaka-bad or nakaka-discourage na impression yun. Na meron tayong makikilala first time and then makarinig sa atin ng corrupt communication. So it's very critical. It's so insignificant but it's critical. Sometimes kasi, di ba, nasabi ko nasa inyo before, like for example, minsan yung corrupt communication, ang ika-categorize natin sa corrupt communication, not only saying bad words, mean words, disrespecting words, but corrupt communication included gossips, included character assassination. Ito po yung makakasama lahat sa ibig sabihin ng corrupt communication. Kung minsan, yung pag-uusap sa buhay ng mga kapatiran, parang pinapadaan minsan sa prayer request. Na? Kaya mag-ingat tayo. Tapos yung anger, kung minsan pinapadaan din sa ganyan. Pinapadaan sa corrupt communication. Yung sharp words, pinapadaan sa corrupt communication. At ang resulta niyan, mga kapatid, it will also always grieve the Holy Spirit. And it will quench the grace of God. Hindi po makakakilos ang biyaya ng Panginoon kapag ganyan po yung ating pong nakakasanayan sa ating buhay. And I thank the Lord for the past 8 years na ating pagsasama. We've been through a lot, no? Sa pagsasama namin ni Sister May, mag-15 na kami this coming August. 15 years in marriage this coming August. At masasabi ko na hindi talaga kami perfecto kahit naman sino. No? Kaya minsan, nasasaktan ako sa sinasabi niya at siya nasasaktan din sa sinasabi ko. Mas madalas na nasasaktan siya sa sinasabi ko. Alam niya yan. But, ano yung resulta ng corrupt communication? Ha? Talagang marami. Minsan, ikaw mismo marirealize mo yan eh. Ha? And you can actually see and assess if your heart is tender with this. Kapag ikaw meron kang binitiwan na salita, at makikita mo yung pagkakamali na yan, na very sorry ka sa iyong nasabi, na hindi mo namamalayan, tumutulo na lang yung luha. Okay? Ikaw yung nagsabi ng ganun. Na parang inisip mo, kaya ko bang sabihin yun? At bakit ko nagawa yun? So kapag ganyan po yung attitude mo, every time you miss the mark of saying praising words to other people or to your church or to your spouse, dapat may ganong pag-amin. Dapat may ganong tenderness sa iyong puso. Kasi hindi pa naman tapos ang Panginoon sa atin. We will always have this
openness na tanggapin mo yung kasalanan at pagkakamali mo with this insignificant issues in our life. Insignificant kasi hindi naman, diba? Big deal ba? Konting bagay lang naman eh. Pero kung madalas, ito po yung nakakapag-hinder ng biyaya sa tahanan. Ano? So, bantayan natin yan. Kasi kahit nagsiserve tayo dito, nag-ministry tayo bilang mga asawa. Lagi ko nga sinasabi sa sarili ko, Lord, every time I commit this kind of crime or sin in front of the Lord. Lagi kong sinasabi, bakit ganun? Sa ibang mga tao, maayos naman ako magsalita. Pero bakit sa asawa ko, sa kapatid ko, hindi ako maayos magsalita? Tama po. So I think one of the hindrances ng biyaya ng Panginoon, it's because of that. Kahit ba dahil ba kasi kapamilya natin, kaya tayo makapagsalita ng gano'n. Kaya nga it's embarrassing in front of the Lord, and it's a crime and it's a sin in front of the Lord having this corrupt communication sa ating pong buhay. And I pray na kung makita natin ang biyaya na mag-flow sa ating pong family at sa ministry ng Panginoon, let's have this humility in our life. Napakahirap nito. Napakahirap nito. Kumbaga, kapag ikaw ay stress, ang bilis mo lang magsalita. Pag ikaw ay okay lang kung masaya ka di ba? Kayang-kaya mong kontrolin. Sa mga unbelievers, hindi nila nakokontrol yun, no? Yung mura, pag masaya, mura na may problema. Pero sa ating mga believers, mga kapatid, kaya nating kontrolin yung maayos na sitwasyon. Tama? Hindi ka na nakakasakit. Pero pag may time na busy, pag may time na critical at kailangan mong magdesisyon, at feeling mo mayroong nanghihimasok, at feeling mo may nangungulit sa desisyon mo, makakapagsalita ka ng iba. At kung minsan asawa mo yan, kung minsan kapatid mo yan, kung minsan kamag-anak mo yan. Kaya nga, let's have this kind of humility in our life to admit to the Lord and to ask the Lord, Lord, help me with this kind of sin in our life. Instead of proceeding this corrupt communication in my life, Lord, help me to use my mouth for the edification of my spouse. No? Kaya, isang pagtagal na nag-aasawa, ay nagsasama sa pag-aasawa, ang bilis na lang natin makapagsalita. Hindi naman ako iiwan yan eh. Ganun lang ba yun? Dahil hindi na tayo iiwan. Kaya tayo nakakapagsalita ng ganun. So kaya, we thank the Lord na hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. At may church tayo na napapaalalahanan tayo. You know? At, yun nga, may kasama tayo sa bahay, anak natin. Isa ito sa mga bagay na kung saan ginagamit ng Panginoon, no? In order for us to control our temper, to speak, kasi may kasama ka. No? Andyan yung anak mo. At alam mo na hindi mo alam kung paano mo ipapaliwanag sa anak mo kapag ikaw ay nagsalita ng corrupt in your family. So think about that. Alam nyo, ang isang person na full of grace, in contrast, we can hear through a lot of gracious words. Ang isang tao na full of grace, full of gracious words ang ating maririnig. Kaya, ito yung mga bagay, isa sa mga bagay na nais ko lagi kong sinusuko sa ating Panginoon. In this part of life, talagang kailangan ko pa ng biyaya ng Panginoon. Kailangan ko pa ng biyaya ng Panginoon. At alam ng asawa ko yan. And ina-admit ko yan na kailangan ko ng biyaya ng Panginoon when it comes to my communication. Ano po? Kaya, sabi ng Luke 4:22, ang sabi niya, and all bear him witness and wondered at the gracious words which proceeded out of his mouth. Could you just imagine, ano yung nagagawa ng gracious words sa buhay natin? It gives wonder. Okay? It gives wonder to other people's life. And then Colossians chapter 4 verse 6, ano sabi doon? Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. Kaya,
kung naglilib man ng bad remarks or bad impression, yung mga salita nating nasasabi, at by the grace of God, may guts tayong harapin ito, at may guts din tayo, at sa biyaya ng Panginoon, may grace din tayo na manghingi ng sorry, manghingi ng chances, pagpapatawad na kung saan you can still be, be use of God when it comes to this communication. Kaya sa biyaya ng Panginoon, kakayanin natin ito. Kapatid. Alright, so, at alam nyo rin naman po yan, saksi kayo sa aking pong growth when it comes to handling the ministry through the years. At ito po yung mga sa biyaya ng Panginoon talagang sinuko ko na pwede naman na mag-improve tayo sa ganitong area. But not to compromise the truth. Not to compromise the truth. Pero may mga bagay na po na bago na po sa akin when it comes to this communication, preaching, teaching, and Bible study. At sa biyaya ng Panginoon ay hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Alright, so last mga kapatid, ano pong sabi rin ng Hebrews chapter 12 verse 15? Ano po yung unang hindrance? Walking in the flesh, unbelief, corrupt communication. Number 4, ano sabi ng Hebrews 12:15? Looking diligently lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and there many be defiled. So, yung last po ay bitterness. Ano po yung bitterness, mga kapatid? Yung bitterness, pagdating sa Bible, one of the examples that we can use is in the life of Cain to Abel. Yung bitterness niya ay nag-result sa crime. Makita natin dito, mga kapatid, bitterness we can actually define as anger or disappointment na natrato or nagkaroon ng treatment ng unfair, unfairly. Yung synonyms ng bitterness ay resentment or envy, pagtatanim ng salita ng sama ng loob. At makikita natin yan sa buhay ng unang-unang naging bitter sa Bible. Walang iba kundi si Cain. Siya yung naging unang bitter sa Bible. Yung bitterness na consume yung buhay ni Cain to the point that hindi siya nabigyan ng fair treatment. At siya mismo, yung Diyos mismo, yung kanya mismong, yung galit niya, hindi lang sa kapatid. Well, in fact, sa ating Panginoon, medyo offended din siya during that time. Kasi feeling niya, hindi siya binigyan ng fair treatment ng Panginoon. At yun po yung nag-cause ng kamatayan at pagkamatay ng kanyang kapatid through that hatred. Alright? Through that bitterness. Kaya, pinaalalahanan tayo, since is the first crime na natala sa Bible, the classic story and example for us in order for us to be warned the result of bitterness in our life. Na hindi po dapat itong mangyari sa atin. Okay? Kasi it's possible in the ministry na magkaroon po tayo ng bitterness. It's possible in our marriage to harbor bitterness in our life. At impossible na ang biyaya ng Panginoon ay mag-continue freely flowing sa atin kung meron tayong bitterness sa ating puso. Okay? Ganun lang po yun, kasimpleng paliwanag. Again, bitterness, minsan nagre-resulta yan ng envy, unfair treatment. Pero ang center ng bitterness, walang iba kundi pride. Okay? Selfishness. Pride. At itong apat na to, mga kapatid, lahat yan, as we close, it boils down to a common denominator called pride. Walking in the flesh is pride because we believe we are okay without the power of the Holy Spirit. Pride yon, di ba? Kapag tayo ay naglalakad sa ating sariling laman, pride. Kasi hindi naman ako mapapahamak dyan. Kaya ko yan. And then number 2, unbelief is pride. Because we believe ourselves. You know? At yung ating pong, imbis na maniwala tayo sa ating Panginoon, naniwala tayo sa ating pakiramdam, naniwala tayo sa ating takot, naniwala tayo sa ating intuition, rather than God. We as a church, naunahan tayo ng takot.
Para hindi tayo mag-grow as a church. Na hindi na tayo maniwala that we can get another bigger place that the Lord will give us in the future. Kasi nakontento na lang tayo dun sa ating takot. Paano pag hindi natin masustain? Paano maubos yung ating fund? Paano na yung mga missionaries? No? Minsan yung reason ng noble intention, noble din naman. Kaya minsan gagamitin ni Satan. You know? Unbelief is pride. And then, number 3, corrupt communication or negative speech is pride because we think we're better than those to whom we direct our criticism or anger. No? Nagkamali yung ating asawa kapag salita tayo ng hurting words because we're thinking we are better than them. Diba? Lagi ka kasi nagkakamali. Kaya nagsalita tayo ng masakit. No? Pero pag tinanong mo naman yung sarili mo, hindi ka ba nagkakamali? Tama? Yun. The sin of pride. Okay? Perfect ka ba? Para tayo ay magsalita ng masakit sa iba. So we think we're better than those to whom we direct our criticism or anger. And then bitterness is pride because we think we are above. Hindi naman dapat ako mag-suffer ng ganito. Cain was feeling like that. Diba? Bitter siya kasi binigay niya yung best niya. Ba't ako nag-suffer ng ganito? Hindi ko nakuha yung favor ng Panginoon. Tsaka Lord, unfair kayo. Diba? Bitter tayo kasi hindi natin nakuha yung dapat sa atin. Doon nagsisimula ang bitterness. So, pride. Okay? Pero ang good news ng ito, lahat ng ito, yung 4 na ito, ang pinaka-antidote ng pride ay humility. Walking in the Spirit. Kung yun, mga kapatid, ang biyaya ng Panginoon ay patuloy na mananagana sa ating buhay. 1 Peter chapter 5:5-6, be clothed with humility, for God resists the proud and giveth grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God. Kaya nga, nais ba natin ng biyaya ng Panginoon tonight? Let's humble ourselves. Well, in fact, walang mawawala kung i-humble daw natin yung ating sarili. Alam niyo kung bakit? Hindi naman natin ito pag-aari. Pag-aari tayo ng Panginoon. Gets po natin? Kaya ang humility, ginawang madali ng Panginoon. Kasi pinarealize siya sa atin na hindi natin pag-aari ating buhay. All we have to do is to humble down because it's God's, it's not us. Okay? So mga kapatid, kaya ma-overcome ang walking in the flesh. Maging humble lang tayo. Kaya mo overcome unbelief, humility lang, corrupt communication, bitterness, humility lang. Sa biyaya ng Panginoon, kakayanin natin ito. And I thank the Lord na yun lang naman talaga yung nakakapagbigay sa atin ng encouragement. Kaya sabi ko, hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Okay? Kaya, basta ba't kayo nag-iisip ng ganyan? Hindi naman kami nag-iisip ng ganyan. Ayun yun, nag-iisip ako ng ganon. For the future of this church. Nakakaramdam ako ng ganon for the future of this church. Kaya hinahanda na natin ang possibility kapag hindi tayo nagsama-sama pa sa hinaharap, kapag tayo tumigil na, at kapag tayo nagsawa at nakontento na lang, ganun ang mangyayari sa akin. The fact that the Lord is adding new faces and new people in this church, wala tayong karapatang huminto. Wala tayong, hindi dapat tayo hihinto sa di-discover pa how to serve the Lord more in our life. Habang may mga taong nadagdag, habang mga taong may mga nakakilala sa Panginoon, at habang patuloy pang buhay ang soul winning, diba, drive sa church na ito, hindi tayo dapat huminto. Because the Lord has something more in front of us. Ano? Ewan ko lang kung naalala nyo, nung last Thursdays na sabi ko yata na marami pang magbabago sa mga susunod na panahon. Ano? Let's be excited. At kung ang pagbabago na yan, medyo it will push you to your, na mag-sacrifice ka or in everything, na siguro ma-discourage ka somehow, gaya ni Brother Habs. Pero it doesn't mean na yung pagbabago na yan walang madudulot na maayos sa'yo. Right? Think about that. Another opportunity that the Lord will show to you that He is able. Okay? That He is able. Malay mo,
Yung pagkawala ng trabaho na yun, Brad, eh, may ipapakita pala ang Panginoon sa iyo, yung matagal ng desire ng iyong puso. Well, yun naman ang Panginoon. He is always on that side that He wants the best for us. Yan ang ating Panginoon. Alright? So tayo pong lahat ay manalangin.